tanong po, ano po ang kailangan na proof para ma-impeach si VP Sara Duterte? Ang sabi po ni Senator Miriam Defensor Santiago noon ay less than proof beyond reasonable doubt pero more than substantial evidence. Pero po ang prima facie or presumptive evidence ay mas mababa po yan sa substantial evidence. In other words, kahit po i-take natin yung presumption na iyon, wala pa rin in advance na proof yung prosecution para idiin si VP Sara Duterte para masabing guilty siya dito sa impeachment trial. Hanggang prima facie pa lang po sila. Attorney, napanood niyo po ba yung buong Day 13? Ano bang mga mahalagang punto dito na dapat malaman ng ating mga kababayan? Alright, gusto po nilang ma-impeach si VP Sara Duterte dahil sa isang probisyon ng sirkular mula sa COA na nagsasabi na kapag hindi na-liquidate ng accountable officer yung fund, ay prima facie ninakaw niya yung fund. Pero pag-aralan po natin yung specific na provision na yun. Ang sinasabi po ay failure of the accountable officer to liquidate any public funds on demand by the officer shall be prima facie evidence na ninakaw niya yung pera. Okay po, isa-isahin po natin yan. Kapag sinabi pong prima facie, presumption po lang yan. At doon po nakalagay sa ating COA circular na base po yan sa case ng Martinez. Ibig sabihin po, para lang po yan para magsampa ng kaso pero hindi pa po yan pruweba na nagkasala o hindi nagkasala yung tao para lamang magkaroon ng kaso, para maisampa yung kaso, para ma-prosecute yung kaso, which is ginagawa na nila ngayon kay VP Sara Duterte. Pero ang tanong po, ano po ang kailangan na proof para ma-impeach si VP Sara Duterte? Ang sabi po ni Senator Miriam Defensor Santiago noon ay less than proof beyond reasonable doubt pero more than substantial evidence. Pero po ang prima facie or presumptive evidence ay mas mababa po yan sa substantial evidence. In other words, kahit po i-take natin yung presumption na iyon, wala pa rin in advance na proof yung prosecution para idiin si VP Sara Duterte para masabing guilty siya dito sa impeachment trial. Hanggang prima facie pa lang po sila. Wala pa sila sa level na more than substantial evidence. Ganun po. Ang question naman po ay, si VP Sara ba in the first place yung accountable officer? Dahil dito sa same circular, sinasabi niya rin po kung sino yung mga accountable officer. Ang sabi po ng circular ay yung accountable officer, yung may hawak ng pera or yung may kakayahang humawak ng pera. Ngayon po, ayon din po sa circular, sino po yung humahawak at may kakayahang humawak ng pera? Yun po yung special disbursing officer at hindi po si VP Sara Duterte yun. As a matter of fact, yung isinulat po doon sa cheque ay yung pangalan ng special disbursing officer. Siya yung humawak ng pera at siya yung nag-liquidate. Therefore, hindi po accountable officer si VP Sara Duterte. And lastly, ang sinasabi po para mag-arise itong presumption na ito ay dapat may failure to liquidate. Hindi ba sila nag-liquidate? Nag-liquidate po. Ang ibig sabihin lang po ng mag-liquidate ay bumalik ka sa akin. Kapag binigyan kita ng pera, bumalik ka sa akin at magbigay ka ng explanation o mga dokumento para ipakita na nagastos mo yung pera. Bumalik ba sila para magpakita ng dokumento? Bumalik po. Ang sinasabi lang nila ay insufficient yung mga document na iyon. Pero hindi ibig sabihin na hindi sila nag-liquidate. In other words, merong liquidation, insufficient lang at worst yung mga documents na ibinigay nila. In other words, hindi nag-a-arise itong presumption na ito dapat. Secondly, hindi naman accountable officer si VP Sara Duterte. And lastly, in any case, at best, ang na-prove lang nila ay prima facie case. Hindi sufficient proof para ma-impeach si VP Sara Duterte. Opo, kanina rin, nasagot na ba yung katanungan kung pwede ba o hindi pwede yung paggamit ng mga pseudonym o mga code name o mga alias dito po sa mga subject ng kanilang confidential fund? Attorney. Yan po, inaamin po mismo ng COA auditor na tahimik po ang circular pagdating sa bagay na iyan. Hindi niya ipinagbabawal o hindi rin naman niya pinahihintulutan. Pero nagbigay po ng context si Senator Ping Lacson at yung mga ibang senator na merong alam sa national security, kasama na sila Senator Robin Padilla. Kapag ikaw po ba ay nakikipag-deal sa mga informante na ang tinatalakay ninyo ay yung seguridad ng bansa, mga NPA itong mga to o nagtuturo ng mga NPA, nagtuturo ng mga rebelde. Sa tingin niyo po ba karapat dapat na
nating ilantad ang kanilang pangalan. At tinanong rin po ni Senator Ping Lacson kanina na meron ka bang access or ano ba yung security clearance level mo? Ang sabi po ng COA auditor ay wala naman po akong clearance na binanggit. Kasi sabi niya kapag mataas yung security clearance level mo, makikita mo doon sa loob ng vault yung mga totoong pangalan ng mga pseudonym na yan. In other words, sabi ni Senator Ping Lacson, nabitin po ang inyong audit dahil inaamin na rin ng auditor na hanggang paper document lamang ang inaudit nila. Hindi sila pumunta sa field, wala silang double confirmation sa mga taong nag-disburse o napagbigyan at wala rin silang security clearance. So hindi nila alam yung konteksto ng mga bagay na yon. And pinaka-telling pa po ay yung lack of audit query. Yung sinasabi po niya na hindi kami nag-audit query dahil hindi yun required ng circular. Sir, natural po yan sa lahat ng audit na kapag hindi ka naliliwanagan sa isang finding or kulang ang understanding mo sa finding or doubtful ang magiging finding mo, mag-audit query ka po para masagot nila ng maayos yung doubts na meron sa dokumento na ito. Halimbawa, hindi mo naman tinanong na kung sino ba itong tao na to. Kung sa tingin mo po na fictitious yung pangalan, sana nag-audit query ka po. At kung nakita mo na 22/12/26 yung date, sana tinanong mo, ano to sir? December 22, 2026 o December 26, 2022? Hindi ba? Hindi po pwede na agad-agad tayong mag-conclude na 2022 tulad ng ginawa ni Mr. Erwin Tulfo. At ganoon din po yung mga purposes. At kapag sinabing close and open parenthesis na medicine po iyon o kaya transportation, itanong nyo po, diretso po ba pinambili ng medicine yan o transportation o binigay niyo po yan sa informant as a reward dahil sinabi niya kailangan niya pang medicine or pang transportation? Madalas po yan. Ako po ay isang vice mayor din. Maraming tao ang nangihingi para sa mga ganyang purpose. Malay po, yun lamang ang purpose ng pag-include ng information na yun. In other words, hindi po sila sure kung yun talaga ang purpose ng disbursement na yun. Dapat po talagang nag-audit query muna sila bago sila magkaroon ng audit observation memorandum. Hindi man lang binigyan ng tsansa si Attorney Powa noon para ipaliwanag yung mga bagay-bagay na yan. Tsaka yung pag-question din kanina ng presiding officer, naging malinaw po ba na itong kanilang ginawang pagpuna, yung pag-audit, ay hindi pa talaga super final at conclusive na or dapat i-execute na agad-agad at nandun na may kasalanan ng nagawa ang pangalawang Pangulo, Attorney? Opo, hindi po automatic na si VP Sara Duterte ang may kasalanan. Sabi po nila, tama po yung sinasabi niya sa circular na kapag nag-issue sila ng certain notice of disallowance ata ay dapat nang bayaran iyon. Pero po, meron pang mga appeal process yan. Executory pero hindi pa final. So ibig sabihin hindi pa final yung guilt ng tao na responsable. At sino ba yung tao na responsable? Yung Special Disbursing Officer, hindi si VP Sara Duterte. Bigyan po natin ng context ito. Ang Office of the President po ay meron ding mga audit findings, mga notice of disallowance. Tanong po ninyo, mas malaki po ito sa 70 million plus na binanggit nila sa impeachment kanina. Ang meron po sa Office of the President ay 490 plus million pesos. Kalahating bilyon po na notice of disallowance na ina-appeal nila ngayon. Ibig sabihin po ba ay ninakaw na kaagad ni BBM yung kalahating bilyon na iyon? O sasabihin po nila, syempre hindi. Ganun din po ang gawin natin kay VP Sara Duterte. Dahil malaki po ang opisina nila. Hindi po nila kayang hawakan ang lahat ng pera at sila rin ang magdi-distribute ng pera at sila rin ang haharap sa mga informante at sila rin ang harap sa mga rebelde. Baka patayin pa sila ng mga taong ito. Usually, ang kanilang mga inuutusan na maglakad ng mga bagay na ito ay yung kanilang mga special disbursing officer at mga staff. Sila po ang humaharap sa mga tao na iyan. Kaya sila po ang humahawak lang ng pera at sila lang po ang dapat na accountable. Wala po silang naipakitang koneksyon between the pera and kay VP Sara Duterte. Parang pagpatay po iyan eh. Parang murder po. Kapag sinabi mong murder, ang may kasalanan lang ay yung pumutok ng baril. Pero hindi mo idadawit ang isang tao na walang kinalaman. Usually, pag maidawit ang isang tao na walang kinalaman, ang ebidensya na kailangan mo dyan ay dapat umamin yung kumalabit ng baril at idadawit niya yung taong mastermind. Meron ba silang ebidensyang ganyan ngayon kay VP Sara Duterte? Wala po. Wala pong nagtuturo na siya yung nag-control at active na nagmanyubra ng lahat ng paggastos at ang sinasabi nilang pagkupit ng pera. Wala po silang ganong connection na na-establish at testimonya. Kaya hindi po nila pwedeng ituro na si VP Sara Duterte ang managot kasi wala naman siyang hinawakang pera.